Good evening mga ka-farmlat. Ayan, so new property po tayo today. Bali ang location po nito is Ginyangan, Quezon. And ang size po ng property is 5,025 square meter. Ano? So almost half hectare po ito mga ka-farmlat. Ayan. Padayon lang natin. Ayan. So bali ito po yung access road going sa property mga ka-farmlat. And ayan, kung papansin nyo po, dine-develop na ngayon yung daan. So ito na lang po yung portion na rough road nya. I think nasa 50 meters na lang po yan, yung portion na yan. Pero pasok naman po ang 4 wheels sa property. Ano? Ayan. So ito na lang naman po yung portion na rough road ng property. Pero sa unahan po is cemented na yan. So 1 lane pa lang po yung nasa-cemented nila. So bali 2 lane naman yung mga ka-farmland. So 1 lane pa lang yung nasa-cemented. Pero accessible naman na po itong puntahan going sa property. Gagawin na ba 2 lane yan o 1 lane lang talaga? Hanggang sa may kalahi, may papasok. Okay. So, okay. 104 meters. Hindi maganda. Yan mga ka-farmlet, bali, dalawa lang naman po yung portion na 1 lane niya. So, ito, and yung papasok na sa property. Ano? So, kasi po yung nagawa ng kalahi, kaya 1 lane lang siya. Ayan, bali, ito lang naman po yung portion na 1 lane. So, estimate po nung contractor is nasa 104 meters lang po ito. So pagdating niya sa taas na yan, 2 lane na po yan. Bali barangay road po ito, and ang estimated nila before end of first week ng January, tapos na po ito, so cemented na. So hindi ka naman mag-worries dito pag may kasalubong ka, kasi mababaw lang naman yung rampa niya, at hindi ka mag-worries na baka sumayad yung ilalim mo. Ayan. Pwede nyo naman po i-skip yung video mga ka-farmlat kung medyo nahahabaan na kayo. So ang purpose lang naman po nito is para makita rin ng kababayan nating OFW yung senaryo ng daan sa bibilhin nilang property. Ayan. So pwede naman po i-skip yung video kung medyo naiinip na rin kayo. Ngayon is babaybayin po natin yung daan going sa property. Ayan. Sige, ganyan. Okay na. Yan, bali ito po yung barangay road. So as you can see, yun lang po yung portion na mahirap ang daan. Totally, baka pag nag-viewing kayo, develop na po yung daan. So kasi almost 1 week lang yan more or less, baka tapos na po yung daan. And so bali yan po yung barangay hall na nadaanan natin kanina. So napakalapit lang po nito sa barangay. And sa school, bandang una-unahan lang din. And from barangay road po, papasok tayo ng road na 1 lane, so going sa property. Kaya naman po ito is 1 lane, gawa po ng kalahi ang project nito. So hindi ganun kalaki yung budget, kaya 1 lane lang. And ang purpose po niyan is para magkaroon ng access road yung mga property sa likod, yung may mga farmland din doon. At the same time, may mga bahay din po. So para magkaroon ng road access papalabas. So ito naman po hindi road right of way, kumbaga public road naman po ito, kaya kahit sino pwedeng dumaan. Ayan, so yan, ibibideo natin yung papasok. So estimate ko po is nasa 300 meters lang yan, wala pa. So medyo liko-liko lang yung daan, pero hindi ka naman mag-worries kung may kasalubong ka, kasi wala naman pong ibang may sasakyan sa loob. Kung sakali ikaw lang, ang napasok lang naman po dyan is mga motor-motor lang. Mga ka-farmlat, bali nandito na po tayo ngayon sa property. And ayan mga ka-farmlat, bali ito yung pinasukan nating road from barangay road. And hindi ka naman mag-worries na baka may makasalubong ka sasakyan, kasi wala naman po ibang may sasakyan dito. So ang kalimitan lang na daan dito is motor lang po. So maliit lang naman yan, pwede naman sumingit o tumabi kung sakali man. And kasi napakalapit lang naman po nito from barangay road, almost 300 meters lang, wala pa. And ayan, bali ito po yung kalsada. And dito po mag-start yung property.
Yan. Pasukin natin. So, estimate ko po is nasa 8 meters lang ito. From the road, ano. So, dito po sa tinatayuan ko. Ayan. So, dito mag-start yung property. Diyan sa Madriacaw na yan. So, ito lang po yung distance sa kalsada. Napakalapit. Ayan. So, dito po yan mag-start. Papaganon, ano. Papataas doon. So, itong nyug na nakikita nyo. So, dala na po yun ng property. Yan. Yung loob na yan. Ayan. So, malawak po ito. 5,000 square meters. So, tamang-tama po ito sa mga ka-farmlat natin dyan naghahanap ng small cut at the same time yung hindi kalakihan ng budget. Ayan. So, tamang-tama po ito kasi for only 650,000 meron ka na pong half hectare farmlat. Ano. So, tamang-tama to kung mahilig ka mag-atanim, mag-alaga ng hayop, mga ka-farmlat. Ayan. So, yun naman, tuwing nag-harvest sila, so dito po nila iniipon yung pinagbalatan ng buko. Ano. So, before nila dalhin sa bayan o ibenta. Ayan. So, ang dami. So, ibig sabihin, marami din po na harvest dito, ano, kasi yan, kung napapansin nyo, matataas na po yung puno ng nyog, and ayan, may mga bunga naman siya. And ang good thing dyan, aside sa namumunga na, may mga bagong tanim po yan na bago pa lang naupo, o bago pa lang nataas. Yan, so ikutin natin yung property. So dito, almost 90% flat siya, and may portion siya na, ayan, elevated na lugar, so pwede ka dyan magtayo ng kubo, rest house, na overlooking part po yan, and hindi ka naman mag-worries na baka bumaha kasi mataas po yung area natin, ano. And source ng tubig, may source naman po ng tubig para sa barangay, and yon, pwede naman po tayo maglagay ng deep well, ano. Sa access ng kuryente, meron naman po. So from barangay road, so mag-extension lang tayo, ano. And yun, pwede rin naman po tayo mag-solar kung sakali man. Ayan. And ikutin natin. Ayan. So, dala pa po natin to. So, mula doon, ang katugon po niya ng muhon ay nandito. Ayan. So, may muhon po dyan. So, yan po yung boundaries niya, ano. Ayan, papahaba. Ayan. Di ko lang na pinpoint yung tinuro ng locator ko last. Pero, dito po yan papatak. May muhon dito. Papantayan doon, ano. So, papahaba. Ayan, papahaba yung property. So, yan. Basta dito po sa tinatayuan ko, yung katapat ng muhon doon, ano. Di ko lang mahanap sa ngayon kasi medyo masukal. So, makikita naman po yan if malinisan, ano. Ayan, wala lang tayong dalang itak ngayon. Ayan. So, ito na po yung kalawakan ng property, mga ka-farmlat. Ayan. So, panalo to kung naghahanap ka ng small farmlat na taniman. At the same time, kung gusto mo mag-alaga ng hayop, yun, kambing, baboy, free-range chicken, ayan, pwede po na 45 days. Ayan, so puntahan natin to. So ito yun, mga ka-farmlat, bali dito kataas na ng nyog niya. So sa ngayon, medyo madamo lang talaga yung property. The reason why kaya binibenta is hindi na pumasikaso ng may-ari, ano. Kaya binibenta. Ayan. So maganda tong portion na to, ayan. May nasakop din siyang puno ng star apple. Ayan. So kataas na yung dito. So ang good thing naman dyan, kahit mataas na may mga bagong tanim naman po yan. Na kung sakali man nga na if ever clearing, may kasunod na po agad, ano. Ayan, tulad dito, may mga bagong tanim siya na puno ng nyog. Ayan. So ito sinasabi ko na mataas na part na pwede ka magtayo ng bahay, rest house. Nagulat ako sa ibon. Ayan, pwede ka magtayo ng bahay, rest house dyan sa part na yan, ano. So lilinisin lang po yan. Medyo mataas ng part na to and overlooking po doon. Yan, meron siya mountain view. Ayan. Maganda, puno siya ng nyog. And ang kagandahan dito, mga ka-farmlat, aside sa mura yung property, good investment yan, and may generating income na rin po, ano, every 45 days dahil namumunga yung nyog. So may income ka na rin po kahit papaano. Ayan. And kung mahilig ka magtanim, ayan, pwede. Ayan, papataas pa to. Ayan, ito yung portion na mataas. So, overlooking po ito. Pag naandito ka. Hindi lang natin mapasok kasi medyo masukal yung area. Pero kunting linis lang naman po ito kasi half hectare lang po ito. Ayan. Accessible naman po ito puntahan kasi from town proper nasa almost 15 minutes drive lang po ito from town proper na
ginyangan ano. Ayan. Ayun yung nasakop natin Star Apple. And may puno rin ng mangga. Ayan. So ito yung nyugan na nasakop ng property. And may mga hardwood na din. Ayan. And ito po yung mga bagong tanim na nyug. Kung mapapansin nyo. Ayan. Para if ever i-clearing itong matataas. So may kasunod na agad siya na namumunga na rin. Ayan. Panalo itong mga ka-farmland. Ayan. Kung interested ka po, so message nyo lang sa Viber, WhatsApp. Ayan. Sasagot naman po tayo.